lumayo sa presensya ng Panginoon habang inaawit natin ang Only You, Lord. Saka natin tatawagin ang ating pastor. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Only You, Lord, only You. You're the fountain I run to. Only You, Lord, Pastor Boy. Only You, Lord, only You. For the last time po. Hallelujah. Only You, Lord. Only You. Only You, Lord. Only You. You're the fountain I run. Only You, Lord. Only You. Lord, the fountain I run to. Only Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. And once more, narito tayong lahat at muli ay nagkakatipon para purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. At muli ay makinig ng salitang mula sa ating Panginoon. And that's the only thing na lagi nating hinahanap-hanap, hallelujah, ang tayo ay makarinig mula sa ating Panginoon. Praise God, sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa. At habang tayo ay nakatayo, hallelujah, ay inaanyahan ko ang lahat para tayo ay bumasa ng kanyang salita. At nais po nating bigyan ang ating pangaral sa umagang ito ng titulo na The Kingdom of God. Hallelujah. At ang ating scripture ay manggagaling sa Matthew chapter 6, kung saan dito ay sinasabi sa verse 9. Hallelujah. Matthew chapter 6, verse 9 and 10. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Once again, Lord, narito kami sa umagang ito at muling lumalapit sa iyo, Panginoon, upang muli ay hilingin sa iyo, O God,
na samahan mo kami muli sa pagbubukas ng iyong salita. Nais naming muli, Lord, tunghayan ang mga salita mong naisulat sa iyong banal na aklat at bumasa rito at humango ng mga aral mula sa salitang ito, O God. At ikaw lamang, Lord, ang totoong makapagbibigay sa amin ng kabuluhan ng bawat salita na maaari naming basahin. Magagawa lang naming basahin ito dahil tinuruan mo kaming bumasa, Panginoon. Pero ang hiwaga, ang kapangyarihan, Panginoon, ng mga salitang ito upang magpalakas sa amin ay sa iyo lamang manggagaling, Panginoon. Nais namin, Lord, hilingin sa iyo na ikaw ang totoong magpaliwanag nito, O God. At gamitin mo lamang, Lord, nawa ang iyong lingkod. Gamitin mo ang kanyang bibig, Panginoon, upang magawa niyang ipangaral, Panginoon, ang nais mong sabihin sa amin sa umagang ito. Sa namin tuwina, every Sunday, Lord, pinagkakatiwala ang lahat dahil ikaw lamang ang totoong may kapangyarihang magpaunawa nito, Lord, sa puso ng bawat isa. At nais namin, Lord, hayaan mong ito'y manatili sa aming mga puso na tuwina'y maaari naming balik-balikan sa bawat araw ng buhay namin habang hinihintay namin ang araw na iyong pagbabalik. Kaya, O God, salamat sa iyo sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Hallelujah. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayo natin. Praise God. At nais po nating tingnan ang topic na ito, hallelujah, the kingdom of God. At actually sa panahon ngayon, hallelujah, ay presently marami tayong naririnig, hallelujah, tungkol sa mga balibalita, hallelujah, kung saan dito daw, hallelujah, sa mundong ito, hallelujah, ay ang kingdom ng Diyos, hallelujah, na alam nating literally, hallelujah, ay isa-set up ng Panginoon. The literal kingdom ng Diyos, hallelujah, na isa-set up niya after ng lahat ng pangyayari ng mga hula niya sa Biblia. May mga grupo na sinasabi na narito na ang kingdom na ito. At of course, lahat tayo ay nagbabasa ng mga balibalita at nakita natin kung paano ang nagsasabing narito na ang kahariang ito ay makita natin ginagamit lamang, hallelujah, ang mga talata ng Biblia upang magbigay sa kanya ng kapangyarihan, hallelujah, para magawa niya ang kanyang gusto. Magkamal ng maraming pera at magawa ang maraming panluloko at pang-aabuso. Hallelujah. Pero naniniwala tayo, mga kapatid, hallelujah, niloob ng Diyos, hallelujah, na maintindihan natin, hallelujah, kung ano talaga yung totoong kingdom na ito na ipinangako ng Diyos, hallelujah. At makita natin kung paano to, hallelujah, ay totoong nilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. At yung binasa natin kanina, sabi sa Matthew chapter 6, after this manner, therefore pray ye, our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ito ay panalangin natin na bata pa tayo ay naririnig na natin, hallelujah. At alam natin na ito ay itinuro mismo ng ating Panginoon kung paano tayo mananalangin. At besides this, hallelujah, tinuruan tayo na sabi, kung mananalangin tayo ay hindi yung panalangin paulit-ulit.
Gaya ng naririnig natin, sabi niya, gaya ng panalangin ng mga hintil. Of course, bawat isa natin siguro ay dumaan sa ganong paulit-ulit na pagdarasal, isa yung sinasabi. May sequence, hallelujah. At babalik ka ulit dun sa sinimulan mo. At sabi, kung mananalangin, hindi ka mananalangin at pipili ng mga kilalang lugar upang ipakita sa mga tao, iparinig ang iyong panalangin upang ikaw ay magmagaling. Sabi niya, kasi kung gagawin mo yon, sabi niya, ang ganti ng Panginoon, hallelujah, ay nasa iyo na. Ibinigay na ng Diyos ang sukli sa pananalangin mo. Pero sabi, kung ikaw ay mananalangin ng lihim, hallelujah, gagandihan din ng Panginoon, hallelujah, ang pananalangin mo dahil siya ang nakakarinig at nakakakita ng iyong mga panalangin. Praise God! Sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi sa message na how can I overcome? Jesus said, pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now he stood one day before Mount Transfiguration, and he said, verily I say to you that some stand here shall not taste death until they see the kingdom come in power. Ito ay sinabi ng Panginoon, hallelujah, na sabi niya, may ilang sa inyo dito na sabi niya, hindi mamamatay. Ibig sabihin, makikita niya ang pagdating ng Son of God, hallelujah, upang angkinin ang kanyang kaharian. Of course, ang ibig sabihin nito, hallelujah, ay ang pagdating ng Panginoon, hallelujah, during the rapture, hallelujah, na kung saan, hallelujah, ay sasalubungin siya ng mga taong nagkaroon ng translation ng katawan. Those that are dead and resurrected, hallelujah, at yung mga taong buhay, aabot ang buhay ng Panginoon. At sabi dito, tila baga may mga taong dun sa panahon na yon, mga kapatid, sa mga kaharap niya. Sabi niya, ilan dito sa inyo? Remember, 2,000 years ago yun, nung sabihin niya, meron dito sa inyo, sabi niya, ang hindi aabutan ng kamatayan at makikita ang pagdating ng anak ng Diyos upang angkinin niya ang kanyang kaharian. Pero totoo bang may nakakita doon sa mga kausap niya? Wala naman. Literally, hallelujah. Dahil namatay na lahat ng mga apostol, mga disciples. 2,000 years ago pa yun. And we're expecting na dito sa ating panahon mangyayari ang rapture. Pero ano sinasabi? May isa sa inyo, some of you, that some stand here shall not taste death until they see the kingdom come in power. Pero makita natin, hallelujah, na ito ay foreshadow. Ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon, yung ilang sa inyo ay makikita ang foreshadowing. Makikita yung pagsasalamin ng mangyayari. Hallelujah, ng pagbabalik ng anak ng Diyos. Saan yun? Doon sa Mount Transfiguration. Kung saan nagpakita ang Diyos, hallelujah, kung saan inaya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus para manalangin si Peter, James, and John. Sila actually, yung sinasabi dito, some of you shall not taste death. Na hindi sila mamamatay muna at makikita nila, hallelujah, ang foreshadowing, hallelujah, ng mangyayaring pagdating ng kingdom of God, hallelujah. Ano ba ang kanilang nakita sa Mount Transfiguration? Di ba? Nakita nila ang ating Panginoon doon. Hallelujah. Nakasama
ang propetang si Moses at si Elias. Anong tinitipo doon? Hallelujah! Si Moses ay tipo ng mga taong namatay pero muling binuhay ng Panginoon. At si Elias naman ay tipo ng mga taong hindi mamamatay pero kukunin ng Panginoon. Tipo yun ng ating panahon, mga kapatid. Lahat ng mga ira-rapture ng Panginoon, mga namangatay at nabuhay, ay makakasama ng ating Panginoon dun sa kaluwalhatian. Hallelujah! Praise God! It was foreshadowed as we've been through it, Mount Transfiguration, and the Bible said, the kingdom of God is within you. Sabi doon, hallelujah, ang kaharian ng Diyos ay nandun daw sa atin. So this is a kingdom people. Ang tawag sa atin, mga kapatid, ay mga mamamayan, mga tao ng kaharian that professes that this is not their home, this is not our home. Tayong mga kingdom people, alam natin na tayo ay mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos na para sa kahariang iyon na pangako sa atin. That's why we believe, hindi dito ang ating kaharian. Hindi pa ngayon, hallelujah. Hindi itong present na itong condition, hallelujah, ang ating kaharian. We are looking for the coming of the King and set up His kingdom. Hinihintay pa natin yun, hallelujah, ang pagdating ng hari at upang i-set up ang kanyang kingdom. At sa John chapter 14, ay mababasa natin kung saan sinabi rito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Si Lord ito, ang ating Panginoon Jesucristo na nangungusap, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi niya, ako'y mawawala dito sa lupa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, bago siya ipako sa krus, pero pupunta ako doon. Sabi niya, upang ipaghanda kayo ng titiran. Sabi niya, kung hindi ito totoo, di sana hindi ko nasasabihin sa inyo. Sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that's where I am, there ye may be also. Sabi niya, aalis ako, pero tandaan nyo, ipaghahanda ko lang kayo ng titiran. At ako'y muling babalik, upang sabi niya, upang kung nasan ako, kayo man ay maparoon din kung saan ako nananahan. Hallelujah! Praise God! Pero ano nakikita natin, mga kapatid? Hallelujah! Kaya napakahalaga, hallelujah, na naiintindihan natin kung ano talaga ang kingdom of God, dahil marami ang gumagaya at dinadaya ang mga tao. At sinasabi, narito na yung kingdom of God. Praise God. Even to the point na baguhin yung dasal na tinuro sa atin ng Panginoon. Tingnan natin, mga kapatid, paano nila binago yung dasal. Ang sabi nung binasa natin kanina, Our Father which are in heaven, binago na nila, may sarili na silang dalangin. Anong sabi nila? Our Father who is in heaven, on earth. Na yung heaven daw ngayon ay nandito sa earth. Hallowed be thy name. Holy be, at binago, holy be your name through your Son. Sambahin ang ngalan mo, hindi na. Sambahin ang ngalan mo sa magitan ng anak. While habang pinapakita ang dasal na to, pinapakita ang picture nung sinasabing appointed son. You see, mga kapatid, kundi mag-iingat ang tao kung wala ang totoong kapahayagan. Maraming madadaya ang kaaway. Ano bang sabi?
Thy kingdom come. Ito yung dasal, ang sabi. Pero the kingdom has now come. Nandito na daw yung literal kingdom. At ang sabi pa nung kadugtong nito, sa dasal na tinuro, Thy will be done on earth as it is in heaven. Pero binago, your will is now being done in earth as it being done in your new heaven, your new Jerusalem, your Garden of Eden restored. You see mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Huwag kang magbabawas, huwag kang magdadagdag. Pero you see mga kapatid, paano nangyayari na kahit ginaganito ang Biblia, binabago? Napapaniwala ang maraming tao. Napupwersa pa ngang magtrabaho para dun sa sinasabi nilang kaharian upang manghingi ng pera sa napakaraming tao. Ano sabi ng Biblia? Sa dulo ng panahong ito, magsesend siya ng strong delusion. Hallelujah. Upang madaya ang tao. Praise God. Sa Tagalog, basahin natin. Pag tayo nananalangin, ang panalangin, Ama namin na nasa langit ka. Anong ginawa nila? Ama namin na nasa langit dito sa lupa. Sambahin nawa ang pangalan mo. Binago, ano sabi? Sambahin nawa ang pangalan mo sa magitan ng anak. You see mga kapatid? And then, sa tinuro ng Diyos, ang sabi niya, dumating nawa ang kaharian mo, yun ang panalangin. Pag sa kanila, dumating na ang kaharian mo. At sa pag pinapanalangin ang salita ng Panginoon, tinuro niya, gawin nawa ang iyong kalooban. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano sa kanila ginagawa na ngayon ng kalooban mo dito sa lupa? Kung paano ito ay ginagawa din sa iyong bagong langit, ang iyong bagong Jerusalem, ang iyong hardin ng Eden na naisauli. Isi mga kapatid, hallelujah. Of course, may bagong Jerusalem. May bagong langit, new heaven and new earth, new Jerusalem. Pero hindi pa ngayon. Hallelujah. Pasalamat tayo sa mensahe sa ating panahon, tinuro sa atin kung paano natin uunawain ang lahat ng bagay na ito. Hindi na tayo madadaya. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi niya sa message that the masterpiece, and we see the condition of time. Kaya nakita natin, ito na yung kalagayan ngayon ng mundo. Hallelujah. Nangyayari na ang strong delusion. Ang daming tao ang nadadaya. We see the condition of the people. We see the condition of politics. We see the condition of the world. It can't stand. It's got to sink like the Titanic. At sabi niya, itong sistemang ito, palulubugin ng Panginoon. Hallelujah. Sisirain niya. It must go down. For theirs give room, one nation give room to another as it falls. And this kingdom must fall, and every other kingdom to give room to that kingdom that's coming, which cannot fall. At sabi niya, at lahat ng itong sistemang ito, darating ang panahon, babaksak upang magbigay daan sa kingdom na isa-set up ng ating Panginoon para sa atin. Hallelujah! For we receive a kingdom that cannot be moved to this perfect image of God, the masterpiece. At tandaan nyo, sinabi sa atin ng propeta sa message na the absolute, every government is controlled by the devil. Wala siyang sinino. Sabi niya, lahat ng gobyerno sa buong mundo ay kontrolado ng kaaway ng Panginoon. And there's coming a government who will be controlled by Christ, but that's in the millennium. You see mga kapatid, meron talagang isang pamahalaan, hallelujah, na ang kokontrol ay si Kristo.
kasama tayo. Pero doon pa yun sa millennium. But these governments now, no matter how well we think they are, yet the back of them, they're dominated by Satan. Sabi dito mga kapatid, kahit napakaganda pa ng mga reforma, ng mga programa, hallelujah, dominated yan by Satan, sabi niya. This kingdom, he said, are mine. At si Satan mismo nagsasabi, this kingdom are mine. Kanya daw. Hindi ba't yan ang sinabi niya, hallelujah, nung ang ating Panginoon ay tuksuhin. After na siya ay bautismuhan ni Juan Bautista, hallelujah, at siya'y, at nagsabi ang ama, nasabi, pakinggan niyo siya ang kinalulugdan kong anak. And then anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 nights. Isipin niyo yun mga kapatid, anong mararamdaman niyo after 40 days and 40 nights? Sobrang gutom, mga kapatid, napakahirap. And then, tsaka naman darating ang kaaway. Usually, ganyan ang kaaway, mga kapatid. Kung saan nandun ka sa lowest point mo, tsaka niya susubukang umentry. Kasi kung malakas na malakas ka sa Panginoon, alam niya, mahirapan siyang pumasok. Pero kung kailang meron kang doubt, meron kang pag-aalinlangan, hallelujah, dun din susubukang pumasok ng kaaway sa buhay mo. At sa panahong ang ating Panginoon ay mahina, doon, sinubukan ng kaaway na pumasok sa Kanya. Sabi niya, alam niya nagugutom ang Panginoon. Sabi niya sa ating Panginoon, bakit hindi ka magsalita at gawin mong tinapay ang mga bato? At anong sabi ng Panginoon? Praise God. Nasusulat. Remember, lagi siyang every time nasasagot siya, ginagamit niya ang salita ng ating Panginoon. You see, gano'n ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Praise God! Pero tumigil ba yung kaaway? Alam niyo mga kapatid, ang diablo, persistent din. Hallelujah. Susubukan niyang dayain ka at pag nireject mo siya, hindi siya agad titigil. Especially sa atin mga kapatid. Remember mga kapatid, ang focus ng kaaway ngayon ay nasa mga nobya. Kasi itong grupong ito, hallelujah, ang tunay na dinadala, hallelujah, ang salita ng ating Panginoon. At katulad ng jablong ito, hallelujah, nang hindi siya tumigil, dinala niya ang Panginoon doon sa bayang banal at dinala niya doon sa tuktok ng templo. At sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, nasusulat. You see mga kapatid, it's the devil using God's word. Yung diablo na ginagamit din niya ang salita ng ating Panginoon. You see kung bakit ngayon, hallelujah, may mga simbahan, hallelujah, na ginagamit din ang salita ng ating Panginoon, hallelujah. At tinitwist, hallelujah, upang sumunod, hallelujah, sa masamang plano ng mga taong iyon. Salita din ng Panginoon ang ginamit. Sabi ng diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatahilog ka dyan. Dahil nasusulat. You see, sabi niya, nasusulat din. Dahil nasusulat, sabi niya, magpapadala siya ng anghel upang magbantay sa iyo. Upang, sabi niya, walang kahit anong bato ang makapagpatisod sa iyo. You see, mga kapatid, at ang ating Panginoon ay nagsalita, nasusulat din.
Hindi mo dapat tinutukso ang iyong Panginoon. Praise God. Tumigil ba yung kaaway? Hindi. Kaya nga makita natin, hallelujah, doon sa Matthew chapter 4. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. At dinala siya sa isang mataas na bundok, kung saan siguro 360 degrees, hallelujah, nabiyubyo niya ang buong paligid. And sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Dinala siya doon sa taluktok ng bundok upang maipakita niya ang lahat ng pamahalaan. Hallelujah. Lahat ng kaharian ng mundo at ang mga kaluwalhatian nito. At anong sabi niya? Hallelujah. And said unto him, all these things will I give thee. Ang lahat ng yan, sabi, nakikita mo yan, Jesus, sabi niya, lahat ng yan, bibigay ko sa iyo. If thou will fall down and worship me, kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Kinontraban ng Diyos, hallelujah. At sinabi, hindi mo yan pag-aari. Wala, hindi kinontra ng Panginoon. Tama si Satan, hallelujah. Kontrolado niya ang lahat ng kingdoms dito sa mundo. Hindi siya pwedeng magbigay ng hindi kanya. Kaya ang sinasabi niya, all these things I will give thee. Ibibigay ko sa iyo to kung papatira pa ka at sasamba sa akin. Then Jesus said unto him, get thee hence, Satan. At doon sinabi ng Panginoon, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hallelujah. Praise God. Anong gusto niyang gawin? Sabi si Brother Branham sa message na things that are to be. He was trying to give them over to Jesus without sacrifice. Gusto niyang ibigay ang mga kahariang ito kay Jesus nang walang sakripisyo, pero hindi pa pwede yun. It was a bargain that he was going to make him, but the world has sinned. So the penalty of sin was death, and he had to die. Pwede sanang gawin ng Panginoon yun. Mapasangan niya ang kaharian yun, pero walang pagbabayad ng kasalanan, hindi niya tayo matutubos. Kailangan ang kamatayan, hallelujah, sapagkat ang katubusan, hallelujah, ng ating mga kasalanan ay sa magitan ng kanyang kamatayan. That's why God was manifested in flesh so He could take that on Him to pay the penalty. Kaya nga, kailangan pang mahayag ang Diyos sa laman. You see, ang Diyos natin, hallelujah, na siyang lumikha sa atin, naglikha ng lahat ng bagay, nagbibigay ng liwanag sa magitan ng araw, nagbibigay ng ating hininga sa magitan ng mga oxygen na binigay ng Panginoon. Nagnonourish sa atin, hallelujah. And yet, kailangan pa niyang ibigay maging ang kanyang buhay para lamang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Praise God. There's nothing to come back. At nung ibigay niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang dugo, there's nothing to come back. It's not earmarked. It's absolutely freely paid. Nung gawin ng Panginoon ng sakripisyo, mga kapatid, hallelujah, buong-buo niyang binayaran, hallelujah, ang ating kasalanan. Dapat alam natin yun. Ibig sabihin, wala na dapat control sa atin ng dyablo. Huwag kayong maniniwalang may control pa siya sa atin. Bayad na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. All the debt is paid. It belongs to Him now. And we are delegates of His kingdom.
At ngayon tayo ay delegado ng kanyang kaharian. Ibig sabihin tayo ang representative. Kaya tayo narito nag-exist, hallelujah. Praise God, upang patunayan sa mga tao, hallelujah, na ginawa na niya ang sakripisyo upang tubusin ang kasalanan ng mga tao, hallelujah. Assembled here together tonight in the name of Jesus Christ our King, sitting in heavenly places. At potentially, nandun na tayo sa kalangitan. Narito pa tayo sa lupa, pero potentially, hallelujah, nananahan na tayo doon sa kalangitan. Ang diablo, anong gagawin niya? Satan will make you all kind of promises, but he has nothing to give you because he don't have nothing. Puro bluff lang, hallelujah. Ang diablo, he don't have no salvation. Walang katubusan sa magitan ng diablo. What is Satan? It's anything contrary to the word. Lahat ng bagay, hallelujah, na sumasalungat sa salita ng Diyos, matatawag mo yang Satanas. Praise God. What is Satan? Next slide, please. Anything contrary to the word, he doesn't have salvation, he doesn't have light, his kingdom is darkness, the end thereof is death. Darkness and death is Satan's kingdom. May kingdom din naman, hallelujah, si Satanas. Pero ano ang kanyang kaharian? Ang kaharian niya, hallelujah, ay kadiliman at kamatayan. But okay, what is Satan's kingdom? Anything contrary to the word of God. Then, our headship is a kingdom. Tandaan nyo, ang pamumuno sa atin, hallelujah, ay isang kaharian. The kingdom of God is within us. Ang totoo, hallelujah, yung kaharian ng Diyos nandito na sa bawat isa sa atin. Praise God. Said the Bible, Jesus, the kingdom. We are not a denomination. We belong to a kingdom. Kaya hindi tayo kasama sa anumang denominasyon. Because we belong to a kingdom. Ang totoo, dun tayo kasama sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. And the kingdom is the Word of God. At anong kaharian yun? It's the Word of God made spirit and life in our own life. Ang kaharian ng Diyos, hallelujah, ay yung salita niya na naging spirito at buhay na nandito sa atin. Bringing to pass every promise in this day as it did in that day when the Word and God was one. Hallelujah. Kung saan salita na araw-araw, hallelujah, ay nangyayari ang katuparan sa buhay natin. Praise God. Minsan, may kumausap kay Brother Branham at ang sabi sa kanya, a man said the other day to me, standing and walking, he said, well, what denomination do you belong to? Habang siya'y naglalakad, may nakasabay siyang isang ministro. At tinanong siya, sabi sa kanya, sa anong denomination ang sinasamahan mo? Anong grupo ka? At sabi niya, I said none. Sabi niya, wala. Anong wala? Sabi ng tao. Sabi niya, I said, I belong to a kingdom. Sabi niya, doon ako kasama sa kaharian. At sabi niya, well, how do you join that? Sabi niya, kung ganon, siguro sarcastically tinatanong, paano ka magjo-join doon sa kaharian? Well, sabi niya, you don't join in. You are born in it. Hallelujah. Hindi ka sasama doon, sabi niya, ikaw ay isisilang sa kaharian na yun. Sabi niya, what kingdom is God? I said, the mystical body of Jesus Christ. Sabi niya, yun yung kingdom, mga kapatid, yung mahiwagang katawan ng ating Panginoong Kristo. Ano yung mahiwagang katawan na yun? Yun yung pagsasama-sama nating lahat. Lahat ng nobya ng ating Panginoon, hallelujah, iisa tayo, isang bahagi tayo, at tayo ang kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God.
one Spirit, we are all baptized into one body and become perfected through His suffering. Sabi, sa magitan ng isang Espiritu, na kung saan tayo ay nabautismuhan lahat. Praise God. At tayo'y dinalisay sa magitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Remember, that's why we're praying, hallelujah, na lahat tayo may bautismuhan sa Espiritu Santo. Dahil ito ang totoong dadalisay sa atin. Doon magte-take effect, hallelujah, ang lahat ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Pag natanggap natin ang bautismo ng Espiritu Santo, anong mangyayari? Then we look different. Iba na ang tingin mo sa lahat ng bagay. We think different. Iba ka nang mag-isip. Hindi na yung paraan ng pag-iisip mo nung araw, maaaring worldly, hallelujah. Ngayon, iba ka nang mag-isip. We act different. Pati yung kilos natin, hallelujah. Iba na. Makikilala na nila na ikaw ay Kristiyano sa magitan ng kilos mo. We live different. Yung buhay natin, ibang-iba na sa buhay natin noon. Hallelujah. Not because it's a duty. Hindi dahil sa kailangan mong gawin dahil Kristiyano ka na or dahil bahagi ka ng OWC. But because of the love that God has shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Kundi dahil sa pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang sabi ni Brother Branham, hindi mo pupersahin ang sarili mo na mag-isip ng tama, kumilos ng tama, mamuhay ng tama. Sabi niya, automatic na yan. Pag tinanggap mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, hallelujah, magbabago ang lahat. And that makes us fellow citizens of the kingdom of God. At sama magiging kapwa tayo mamamayan. Ito yon yung mystical body of God, hindi lamang dito sa OWC. May mga kapatid tayo sa Tagaytay, sa Talim Island, sa Montalban. Lahat yan ay bumubuo ng isang mystical body of Christ. At tayo ay fellow citizen of His kingdom. Pare-pareho tayong mamamayan, hallelujah, ng kaharian ng ating Panginoon. There's no denomination or barriers in that. We're all one great body. Sabi sa John chapter 3, nung kinakausap ni Nicodemus ang ating Panginoon, alam niya may isang bagay na kakaiba sa ating Panginoon. Nakita niya kung paano mangusap ang ating Panginoong Kristo sa mga sinagoga. At siya bilang isang saserdote, actually punong saserdote, si Nicodemus, teacher, hallelujah, among the Pharisees, hallelujah. Pero isang araw, lumapit siya sa ating Panginoon gabi upang walang makakita, nahihiya siya. Ayaw niyang makita ng mga tao siya na guro ng mga Pariseyo'y pupunta sa Panginoon para magpaturo, magtanong. Kaya gabi siya nagpunta. At ang sabi niya, paano siya makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Kasi alam ni Jesus ang daan. Paano papasok sa kaharian ng ating Panginoon? At ang sagot ng ating Panginoon, John 3, verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi maipapanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng ating Panginoon. Si Nicodemus, being a teacher, a great teacher of Jerusalem, of Judaism, hindi niya maintindihan ito. Great teacher siya, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sa verse 4, makikita natin, nagtanong siya. At sabi niya, Nicodemus said unto him, How can a man be born
when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Hindi niya magagap. Palibasa, karnal siya. Teacher ng Judaism, alam niya ang lahat ng turo ng Old Testament. Probably kabisado niya ang maraming talata dito. Pero ito na yung Panginoon nangungusap sa kanya, hindi niya maintindihan. Sabi niya, paano may sisilang muli ang isang matanda na? Pwede bang pumasok siya muli sa sinapupunan ng kanyang ina at muling may panganak? At si Jesus ay sumagot, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hanggat hindi nagsisilang sa magitan ng tubig at ng Espiritu, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Brother Branham sa The Message, you must be born again. And the word in one place or many places is translated absolutely. Yung word na sabi, verily, verily, I say unto you. Sabi ni Brother Branham, maraming pagkakataon, pag tinranslate mo yon, yung Greek na pagkakasulat, ang totoong ibig sabihin, absolutely. Absolutely, sabi niya, kailangan. I say unto you, who said that? Sabi niya, sino nagsabi noon na absolutely? Did a cardinal, priest, pastors, evangelists, or pope? No, sabi niya. Si Lord mismo, ang ating Ama mismo, ang ating Panginoon mismo, God Himself. Si Lord mismo, Lord Jesus, sabi niya, now there's no excuses. He will in no wise at all, cannot in any other way, no matter how great He is, what His name is, how big He is, or how popular He is, He cannot even understand the kingdom of God until He's born again. So yun ang kailangan ng totoo, maisilang sa Espiritu at sa tubig. Praise God. Mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at mabautismuhan sa Espiritu Santo. Praise God. Sabi niya, kung hindi mangyayari, he cannot even understand. Hindi nga niya maintindihan, hallelujah, ng buong buo ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi niya, like a contractor, katulad ng isang contractor na gumagawa ng building, like a contractor to build a building, unless he could read a blueprint, there's no need of him trying to build a building. Sabi niya, katulad ng mga gumagawa daw ng bahay. Sabi niya, kung hindi rin lang niya kayang basahin yung blueprint, ang blueprint ay yung drawing, yung plano, sabi niya, kung hindi niya alam basahin ang blueprint, huwag na niya subukang gawin yung bahay. If he doesn't understand the blueprint. And then when he understands the blueprint, then he knows how to build the building. Pero kung naiintindihan naman niya ang blueprint, nakakabasa siya, then alam na alam din niya kung paano niya gagawin ang bahay. Praise God. And that's the way it is. Sabi niya, that's what happened about building the kingdom of God. At sabi, ganun din yun sa pag-build ng kingdom of God. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you are born again. Sabi niya, kailangang maintindihan ang blueprint. Ibig sabihin, maintindihan ang buong plano ng ating Panginoon, ang buong hiwaga. At sabi, maintindihan mo lamang yan kung ikaw ay totoong na born again ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. God is a holy God. Tandaan niyo mga kapatid, ang Panginoon ay isang banal na Diyos. And when a man is born of the Holy Spirit, he's a candidate. He's not only that, but he's a king, he's a prince. Pag nabautismohan na tayo ng Espiritu Santo, hallelujah, ikaw ay may tuturing ng hari.
prinsipe. Bakit? Hallelujah. You're considered from another nation. His kingdom is above. Ibig sabihin, bahagi ka na ng kahariang iyon. Ninihanda ng ating Panginoon. And you're filled with God's power, God's presence. At mapupuspos ka ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang presensya. Praise God. The woman that does that, sabi niya, ang isang babaeng, sabi niya, nabautismohan ng Espiritu Santo, ginagawa ang mga, he put on clothes. Kung magbabago ang kanyang buhay, kung dati, sabi niya, hindi siya maayos manamit, hindi tama, itatama niya ang kanyang pananamit. The man lives decent and true to his wife. Kung yung tao, sabi niya, dati niyang niloloko ang kanyang asawa, mamumuhay na siyang matapat sa kanyang asawa. Ang asawang babae, ganun din. Mamumuhay siyang tapat at mahusay at maayos sa kanyang asawa. Anong mangyayari? Sabi niya, they want nothing of the world at ayaw na nila sa sanlibutan. Hallelujah. Walang Kristiyanong nananatili pa rin gusto ang bagay ng sanlibutan. Their affection are set on things above. Yung kanilang affection, yung kanyang attraction, sabi niya, doon nakatuon sa mga bagay, hallelujah, na nasa itaas. They're finished with the things of the world. They are new creatures in Christ. Sabi niya, tapos na. Tapos na yung panahon, hallelujah, tungkol sa mga bagay ng sanlibutan. Ikaw na ngayon, sabi niya, ay bagong nilalang kay Kristo. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 3, verse 1, if ye then be risen with Christ, kung ikaw ay kasamang binuhay ng ating Panginoon, of course, yan ang nangyayari sa atin, di ba? Pag tayo ay binabautismuhan, symbolically, hallelujah, tayo ay namamatay kasama ng ating Panginoong Kristo. Namamatay tayo sa ating lumang pagkatao. Namamatay tayo sa dati nating buhay na makasalanan. And then iaahon tayo ng ministro, simbolismo ng bagong pagkabuhay. Simbolismo ng bagong pagkatao natin. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Pag muli na tayong binuhay ng ating Panginoon, doon sa dati nating patay na buhay. Remember mga kapatid, hallelujah, yung buhay na makasalanan, yung buhay sa sanlibutan, kahit pa nga yung tao, hallelujah, ay napakasigla, very healthy, napakalakas, masiglang masigla, sa tingin ng Panginoon, patay yun. Hindi ba't yun ang sinabi ng Panginoon kay Eva? The moment that you eat thereof, you shall surely die. Hindi naman natumba si Eva, hindi ba? Pagkagawa niya ng kasalanan. Pero nangyari spiritually, namatay si Eva, namatay si Adan. At yun ang nangyayari sa tao. Pag tayo nabubuhay sa kasalanan, sa mga panahong iyon, hallelujah, ang tingin sa atin ng Diyos ay patay. At anong gagawin ng ating Panginoong Kristo sa atin? Bubuhayin tayo mula sa kamatayan. Hallelujah. Praise God. If ye then be risen with Christ, at pag ikaw ay binuhay ng Panginoon, anong hahanapin mo na? Yung mga bagay na nandun sa kalangitan. Mga bagay tungkol sa Diyos, hallelujah, kung saan si Kristo ay nabubuhay kasama ng ating Panginoon. Set your affection on things above, not on the things on the earth. Ang hinahanap na natin, ang tuwing na nating inaalam, paano pa mas mailalapit ko ang buhay ko sa Panginoon? Ano pa ang pwede kong gawing paglilingkod? Ano pa yung bagay na nakakasag ka para hindi ko lubusang maibigay ng buong buo ang sarili ko sa Diyos? Ano pwede kong gawin para maging kontrolado ako ng ating Panginoon?
Praise God. And they're holy, sabi doon. Leave it, not them holy, but the Holy Spirit govern them. At sabi niya, at yung mga totoong namumuhay sa kabanalan, sabi niya, hindi naman talaga sila yung banal, sabi niya, kundi yung Panginoon na nag-govern na sa kanila. Hindi ba yung si Moses, hallelujah, pinaghubad siya ng Panginoon, hallelujah, ng kanyang panyapak doon sa bundok, sa burning bush. Dahil sabi niya, ang lupang ito ay banal. No, hindi dahil banal ang lupa, kundi dahil nandoon ang Panginoon sa lupang iyon. Nung mawala ang burning bush, mawala ang Panginoon doon, hindi na matatawag na bayang lupang banal yun, hallelujah. Ang kabanalan ay nananatiling kasama ng ating Panginoon. And therefore, hallelujah, kung nananahan sa bawat isa sa atin ang ating Panginoon, matatawag na tayong mga banal sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. They don't have their own mind. Sabi niya, yung kaisipan nila, kaisipan na ng Panginoon. The Holy Spirit moves in them at kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay nila. That's the reason they act crazy to the people of the world, because they're moved by a spirit of another kingdom. Kaya minsan napagkakamalan ang mga mananampalataya na wala sa sarili. Lalo na nung panahon ng Pentecostals, nung halos ang mga tao ay gumugulong, nawawala, natutumba sa sarili. Hallelujah, sa paglilingkod, sa pagpupuri sa Panginoon. Humihiyaw. At sinasabi ng iba, mga holy roller, mga wala sa sarili ang mga yan. Kasi hindi nila maintindihan. At bakit ganoon? Hallelujah, ang mga mananampalatayang yon? Kasi, hallelujah, they're moved by the spirit of another kingdom. Sapagkat pinakikilos sila ng espiritu na mula doon sa ibang kaharian, which is the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. Sabi sa verse 3 ng Colossians, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Actually, ito yung ating hinihintay. Sabi niya, patay na tayo, hallelujah, sa luma nating pagkatao, at ang buhay natin ngayon ay nandoon, nakatago, hallelujah, sa ating Panginoon. At kung si Kristo raw, hallelujah, na siyang buhay natin, remember, si Kristo na ang buhay natin ngayon. Siya ang buhay, ang kanyang banal na Espiritu na nanatili sa atin. Who is our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. At siya, pag siya ay nagpakita na, yung glorious appearance ng ating Panginoon. Pagdating ng araw, hallelujah, pag siya'y nagpakita ng bumababa doon sa alapaap, anong sabi dito? Then shall you also appear with Him in glory. At tayo man, sabi niya, ay makakasama ng Panginoon doon sa kaluwalhatian. Praise God! Hindi ba't napakasarap na pangako ng Diyos sa atin yun? Hallelujah! Makikita mo siyang bumababa sa langit at tayo naman umaakyat dito. Mawawalan ng control ang gravity sa atin. Hallelujah. At aangat tayo dito sa lupa, mga kapatid. At sasalubungin natin ang Panginoon doon sa alapaap. Hallelujah. Upang ipagsama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Therefore, sa message na the oncoming storm, therefore we all pilgrims and stranger here, this is not our abiding place. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ito ang totoong tahanan natin. Pilgrims lang tayo, strangers, mga manlalakbay lang tayo sa mundong ito. But we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Just like Abraham, hallelujah, nang sinabi niya, hinahanap niya ang isang bayan na kung saan ang gumawa at nagtayo ay ang Diyos.
Of course, hallelujah, pinangako ng Panginoon ito sa kanya. Alam ni Abraham na mayroong ganitong bayan. At salamat sa Panginoon, hallelujah, at our time, at our age, hallelujah, sa bright age, hallelujah, naintindihan natin at nakilala, natutunan, merong isang totoong tahanang pagdadalan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Yung binabanggit niya sa future home, mga kapatid, hallelujah, napakalinaw, hallelujah, ng pangako ng Diyos sa atin kung saan tayo ititira. Therefore, when you are born of above, you have the Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Sabi niya, kung ikaw ay sinilang mula doon sa itaas, sabi niya, ang banal na spirito ay bababa sa iyo at ito ang totoong magbabago ng ating kalikasan. Now, sabi niya, tandaan natin, may tatlong purpose kung bakit dumating ang ating Panginoon dito sa lupa. Sa message na Christ is the mystery of God revealed. Now, if He had this threefold purpose, we want to find out what is this threefold purpose ng kanyang pagdating dito sa lupa. Una, the first thing was that God wanted to reveal Himself to the people. Yun ang unang-unang dahilan, hallelujah, ng pagdating ng ating Panginoon dito upang ma-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. Kasi noon, naririnig lang ng mga tao ang tungkol sa Diyos, kung paanong sinasabi ng mga propeta, kung sino siya, anong kapangyarihan ng ating Ama, ano ang kanyang mga desire, ano ang kanyang mga attributes, gaano kalaki ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y Espiritu, hallelujah, na hindi nagpapakita sa lumang tipan, hallelujah. Therefore, nababanggit lang, hallelujah, ng mga tao ang tungkol sa Diyos. Pero mga kapatid, hallelujah, nagnasa ang Diyos na totoong ipakita ang sarili niya sa atin. At ano nangyari, mga kapatid, hallelujah? Naglikha siya ng isang laman at nilagay niya sa sinapupunan ni Eva at lumaki, hallelujah, ito at isinilang ni Maria, hallelujah, I should say, hallelujah, at lumaki ang batang ito, hallelujah, and then later nakita nating nag-ministry, hallelujah, at ang ating Ama mismo nagsabi, ito ang aking kinalulugdang anak, dinggin ninyo ang kanyang mga sinasabi. Sino yun, mga kapatid? Actually, it's the Lord Himself. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Dati alam lang natin yung mga nababasa natin tungkol sa ating Ama. Pero ngayon, hallelujah, ang ating Ama mismo ay bumaba at nagkatawang tao. And therefore, hallelujah, nakita natin ang manifestation ng kanyang kapangyarihan. Naranasan, hallelujah, ng mga tao kung paanong ang lahat ng sakit, hallelujah, ay pwedeng pagalingin. Naranasan ng mga tao kung saan ang isang patay ay pwedeng mabuhay. Naranasan ng mga taong doon mismo, hallelujah, ay pwede silang patawarin ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba siya dito upang ipakilala ang kanyang sarili. At salamat, hallelujah, ginawa ito ng ating Panginoon dahil ngayon meron tayong pagkakataong makalapit ng buong buo sa ating Panginoon. Hallelujah! Na-reconcile tayo sa Diyos. Dati kaaway tayo ng ating Panginoon. Pero nung siya'y bumaba, hallelujah, hindi lamang para magpakilala, kundi para ialay ang kanyang buhay para sa atin. That was the first thing. The second, to have the preeminence by this in His church, which is His body, the bride, till He could have the preeminence to express Himself through them. All right. Anong pangalawa? Sabi niya, upang magkaroon ng pamumuno
Pangunguna siya, hallelujah, sa kanyang iglesia, which is His body. Sabi nga natin kanina, yung iglesia as a whole, this is the mystical body of Christ. Sabi niya, gusto niyang ang pangunguna sa mga nobya. Ibig sabihin, gusto niyang manahan, siya mismo manahan sa buhay ng mga nobya upang doon niya ipakilala ang kanyang sarili. Nagpakilala na siya, remember? Anong sabi ng Biblia? Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At ang ano sabi ng Ama, niluwalhati ko na anak. Niluwalhati ko na kailan? Noong ating Panginoon ay lumalakad dito sa lupa. Ano nangyayari? Habang may mga gumagaling sa kanilang mga sakit, sino naluluwalhati? Ang Ama. Habang may mga patay na nabubuhay, sino naluluwalhati? Ang Ama. Habang may mga napapatawad ng mga kasalanan, may mga nare-reconcile sa Diyos, sino ang naluluwalhati? Ang Ama. Pero anong sabi niya? Niluwalhati ko na at luluwalhatiin ko ulit. Kailan mangyayaring luluwalhatiin ulit ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid? Sa magitan ng buhay ng kanyang mga nobya. Hallelujah! Kaya mananahan siya muli sa atin, sa bawat isa sa atin. Ano ang purpose? Upang pag tayo'y namuhay ng may kabanalan. Hallelujah! Sino ang mag-glorify? Sino ang maluluwalhati? Ang Ama natin na nandun sa langit. Praise God. Napakasarap isipin, hallelujah, na ang Diyos mismo ang nagplano nito, na siya'y maluwalhati mismo sa magitan ng buhay ng bawat isa sa atin. You see kung gaano ka-importante ang buhay natin. Ang sabi nga ni Brother Branham, di ba? We can impart eternal life to the people. Ikaw mismo, sabi niya, kaya mong magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Isipin niyo mga kapatid, tayo mismo makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Paano mangyari yun? Paano natin magagawa yun? Sa magitan ng buhay na inilalakad natin. Pag nagawa nating ma-attract ang mga tao sa Diyos, dahil sa nakita nila sa atin, hallelujah, mailalapit natin sila sa Panginoon at magkakaroon din sila ng buhay na walang hanggan katulad ng natanggap natin, mga kapatid. Hallelujah! And lastly, hallelujah, sabi niya, and thirdly, and the last, to restore the kingdom to its rightly position. Para ibalik daw, hallelujah, Thank you, brother. Para ibalik daw ang kaharian niya sa kanyang tamang posisyon. Bakit? Anong nangyari kasi? Yung kaharian na yon, na dapat sana ini-enjoy natin. Noong ating mga magulang, si Adan at si Eva, ay unang nilikha. At sila'y nilikha sa Spirito, according to His image and likeness. Hallelujah. And later ay nilagyan sila ng flesh, hallelujah, upang magawa nilang pagharian, hallelujah, ang mundong ito, this kingdom, hallelujah. Pero ano nangyari? Nagkasala ang ating mga magulang. At dahil sa pagkakasalang yon, na-forfeit, hallelujah, ang karapatan natin sa lupang ito. Nawala ang kingdom. Pero anong gagawin ng Diyos? Sabi niya, anong purpose ng pagdating niya rito? Katulad ng binasa natin kanina, to reveal Himself, to manifest Himself, and then to restore the kingdom to its rightly position that fell by sin, by the first Adam, back to where he walked in the cool of the evening with his people, talk with them, and fellowship with them. Hallelujah. Kaya nga, sabi doon, hallelujah, ang purpose, hallelujah, ng pagdating ng ating Panginoon na hindi lamang upang ipakilala ang kanyang sarili at mag-manifest, masalamin siya, makilala siya later sa magitan ng bawat isa atin.
At ang pinakadulo nito ay mai-restore yung kingdom. Yung kingdom na yon, mga kapatid, babalik dito. Tandaan nyo, tinuruan tayo sa future home. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng bawat anak ng Diyos, hallelujah, ay mangyayari muli. Magagawa nating utusan ng nature, hallelujah. Magagawa nating lumikas, mag-travel sa magitan lang ng isip at walang anumang bagay ang pwedeng makapag-enclose sa atin dahil lumulusot tayo sa lahat ng bagay. Lahat ng kapangyarihan yan, mga kapatid, ay ibabalik sa atin ng ating Panginoon. At anong sabi ng Revelation chapter 1, verse 5? And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sin in his own blood, and had made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Sabi niya, at ito yung ginawa niya sa atin. Ginawa daw tayo because this is a kingdom, a spiritual kingdom, hallelujah, na ngayon ay pinapahawak na sa atin ng ating Panginoon. Anong sabi? He had made us kings and priests. Ginawa niya tayong mga hari at saserdote sa Panginoon at sa Ama. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tingnan niyo yung pagkakasulat, mga kapatid. And he had made us king. Siya ang gumawa. He had made us. Sabi sa message na the exposition of the 7 church ages, he had made us. Oh, there are certain truths we need to emphasize. This is one of them. He had made us. Salvation is his doing. Bakit yan ang pagkakasulat? Para i-emphasize, mga kapatid. Siya ang lahat ng gumawa nito. Yung salvation natin, si Lord lahat yan. Wala tayong anumang ginawa para ma-merit natin, hallelujah, ang salvation. Lahat ito ay sa Panginoon. Salvation is of the Lord, all of grace. He redeemed us for a purpose. At tinubos niya tayo para sa isang layunin. He bought us for a purpose. We are kings, spiritual kings. At tayo ngayon, mga kapatid, sabi ko nga kanina, once na tayo nabautismo na sa Espiritu Santo, kasama na tayo sa mystical body of Christ, and we are kings now. We are going to be kings upon the earth with Him when He sits on His throne. At totoo naman tayo magiging kings, literally, hallelujah. Pag na-set up na yung literal kingdom natin sa New Jerusalem, sa New Heaven and New Earth. But now, we are spiritual kings and we reign over a spiritual kingdom. Remember, yung literal kingdom na inaako ng ibang grupo, wala pa yun. Malinaw na sinabi sa atin, sa millennium yun. Pero ngayon, tayo din, hallelujah, ay tinawag ng mga hari. Pag hari, ibig sabihin, pag may king, may kingdom. Pero ano yung kingdom na yun? That is a spiritual kingdom. It says in Romans 5:17, for if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Sabi niya, kung sa magitan ng isang pagkakasala, hallelujah, ng isang tao ay naghari, hallelujah, ang kamatayan sa atin. Lahat tayo before, hallelujah. Ang direksyon natin ay lahat sa impyerno, wala kahit isa. Di ba't yun ang sinasabi ng Biblia? Walang matuwid, wala kahit isa. At ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero ang sinasabi dito, pero sa magitan, hallelujah, ng ating Panginoong Kristo, tayo na ngayon ay pwedeng maghari sa buhay, hallelujah, sa magitan ng biyaya ng katuwiran. Ang sabi sa Colossians 1:13, who had delivered us from the power of darkness. Si Kristo, hallelujah, na anong sabi dito?
pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, and it translated us unto His kingdom of His dear Son. At translate na tayo, inalis na tayo doon sa pangungunan ng kadiliman sa buhay natin at inilipat tayo, saan? Sabi niya, sa paghahari, hallelujah, saan? Sa kaharian ng kanyang anak. Right now, we reign with Christ. Spiritually, sabi niya, ngayon, mga kapatid, kasama tayong naghahari ni Kristo. Having dominion over sin. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, mga kapatid. May dominion na tayo sa sin. Dati, talo tayo. Yung kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Totoo yun sa unbeliever. Pero sabi niya, kung tayo'y kasamang naghahari ni Kristo, meron na tayong dominion over sin, over the world, over the flesh, and over the devil. Hari na nga tayo, mga kapatid. At ibinigay na sa atin ang dominion. I-claim lang natin, mga kapatid, ang kapangyarihang yon. Hallelujah. Praise God. Showing forth His praise and glory, showing forth Himself, for it is Christ in us. Sapagkat ito si Kristo na nasa atin, willing and doing of His good pleasure. Yes, indeed. Even now, we are seated in heavenly places in Jesus Christ and made us praise. At kahit ngayon, sabi niya, tayo na nanahang kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Potentially, hallelujah. Nandun na tayong kasama at naghahari ni Kristo. At tayo din ay ginawang mga saserdote. Yes, priest unto Him. At tayo din ngayon, tayo ay hari, remember? At tayo din ay saserdote. Paano? Sabi niya, offering the spiritual praise of sanctified lips. Ano bang ginagawa ng saserdote? Nagwo-worship. Paano natin ginagampanan ang pagiging saserdote natin? Sabi niya, nag-aalay tayo ng mga makalangit na pagpupuri sa magitan ng mga bibig nating pinabanal ng Panginoon. Spending our lives as a sweet offering unto Him. Ito yung living sacrifice na sinasabi natin. Yung buhay natin, inilalakad natin, hallelujah, na ito'y nagiging matamis na hain sa ating Panginoon. Yung buhay mo lamang, mga kapatid, na nakikita ng Panginoon, sapat ng hain yan para sa Kanya. Worshiping Him in spirit and in truth, interceding and petitioning. Ano bang gawa ng saserdote? Hallelujah. Namamagitan siya. Hallelujah. Between man and God. At tayo, sabi niya, bilang saserdote na tinawag ng Panginoon, pwede rin tayong mamagitan. Pwede tayong magitan para sa kapatid, hallelujah, na maaring nagkakasala, nanghihina. Pwede tayong mag-petition sa Panginoon, tayo mismo para sa ating kapatid. Priests and kings unto our God. No wonder the world does not appeal to us, and we are a peculiar people, zealous unto good works. Kaya nga sabi niya, kaya ganyan. Kaya wala nang appeal sa atin ng mundo. Kahit anong ganda ng sanlibutan, kahit gano'n, parang wala na itong attraction sa atin. Because we are a peculiar people. Kakaiba tayo. Kakaibang lahi ng mga tao na masipag, hallelujah, para sa paggawa ng mabuti. And lastly, we have been recreated in Him to be children like unto our Father. At tayo ay ni-recreate ng Panginoon. Na-create na tayo, pero sa magitan ng bautismo ng Espiritu Santo sa atin, ni-recreate niya tayo upang maging anak niya na katulad ng ating Ama. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At salamat sa Diyos, hallelujah, nawa ay nakita natin kung paano napakahalaga na maintindihan natin ng Kingdom of God. Ito'y isang kaharian, mga kapatid, na ngayon, hallelujah, ay tinatamasa na natin ang paghahari. Dahil tinawag tayong mga hari at saserdote. It is a spiritual kingdom. Sapagkat ang kalaban natin ay sa spirito. Ang kaaway natin
ay sa Espiritu, sila Satanas, ang kanyang mga demonyo. And therefore, hallelujah, doon tayo maghahari, spiritual kingdom, upang labanan natin, gamitin natin ang dominion natin over sin, over flesh, and over the devil. Tandaan nyo, bahagi lang naman yan, sabihin, yan ay earnest lang. Kumbaga, unang paglasap lang natin ng biyaya ng Panginoon. Dahil later, pagkatapos ng buhay na to, pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, hallelujah, isang araw, ira-rapture tayo ng ating Panginoon. Dadalhin tayo doon sa kaluwalhatian, sa marriage supper of the Lamb. Hallelujah. At pagkatapos ng 3.5 years, babalik tayo dito sa lupa upang labanan natin ang lahat ng susugod sa Jerusalem at pupuksahan natin. At pagkatapos nun, isa-set up ang millennial kingdom. Sa millennial kingdom, mga kapatid, hallelujah, doon pa lamang ay mararanasan na nating maghari kasama ng ating Panginoon. Pero after 1,000 years, hallelujah, ng ating pamumuno, si Satan na ibubulid ng Diyos, tatalian for 1,000 years habang tayo ay nandoon sa millennium naghahari. Sa dulo ay pakakawalan muli si Satan at magagawa niyang dayain ang lahat ng napagharian natin. At lalaban sila sa atin. At doon mangyayari ang huling digmaan kung saan ay mamamatay ang lahat ng taong lumalaban sa Diyos. At pagkatapos nun, mangyayari ang white throne judgment. Sa white throne judgment, dati akala natin gusto nating mapunta sa kanan, yung hahatulan ng Diyos papunta sa kaluwalhatian. Pero later, naturuan tayo ng mensahe at naintindihan natin, kasama pala tayong maghahari at magja-judge ng ating Panginoon. Kasama tayo ng nobyo, tayong nobya, kasama tayong magja-judge. Praise God. At pagkatapos noon, mga kapatid, lilinisin ng mundong ito na ating tinitiran, pasasabugin, lilinisin, lalahat-alsin ang lahat ng mikrobyo. Puputok ang mga bulkan, hallelujah, ng sabay-sabay upang pausbungin ang isang pyramid. 1,500 miles pahaba, 1,500 miles pahalang, 1,500 miles pataas. Ang pyramid kung saan iyon ang tatawaging New Jerusalem. Siya ay bahagi ng new heaven and new earth. Bagong lupa na, bagong kalangitan na. At dun sa new heaven and new earth, dun tayo titira. Yun ang sinasabi na, I go and prepare a place for you. Dun tayo titira at buong panahon, kasama na natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, purihin siya sa kanyang kadakilaan. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Mawi tayo po ng isang awitin bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin natin ng I Know I Am the Bride. Praise God. That you're returning for, dressed in garments white and wrinkled free. Yes, oh God. I had no earthly love that I am holding to. You're the one means everything to me. I will sing, yes, oh God, I will worship you, yes, Lord, thank you, Jesus. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything for you.
Hallelujah. I will sing, yes, oh God. Thank you, Jesus. Worship you. I will bow myself down humbly. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. I will do anything. I will give everything for you alone. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything for you alone. I will do anything. I will give everything for you alone. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gaya ng aming inawit, Panginoon, for your kingdom, Lord, lahat ng bagay ay gagawin namin. Ibibigay namin, Panginoon, ng lahat-lahat para sa iyo. Dahil ikaw rin, Lord, ang siyang nagbigay sa amin ng karapatan upang maging mamamayan ng iyong kaharian. And we are grateful, Lord. Despite ng kawalan namin ng anumang bagay na masasabing maging dahilan para kami mapabilang doon, Panginoon, sa hanay ng mga nobyang yung piniling makasama doon sa kaluwalhatian. Wala anumang meron kami, Lord, but pinili mo pa rin kami, Panginoon. At dahil dito'y hindi namin kayang tumbasan, Panginoon, ng anumang bagay, ng anumang pasasalamat. Hayaan mo lamang, Lord, na magawa naming ipaglingkod ng buong buong buhay namin sa iyo, O God. Hayaan mong makita namin, O God, na magagawa naming isuko ang buhay sa iyo at tingin sa iyo na ikaw ang maging tagapagkontrol ng buong buhay namin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Lord. Kung kami lamang, Lord, maaari kami magkamali. Maaari kami madapa, Panginoon. Pero Lord, kung ikaw, sa magitan ng banal na Spiritong hinayaan mong manaan sa amin ang siyang gagabay, Panginoon, naniniwala kami. Yung kalugod-lugod na buhay sa iyong harapan ay mangyayari sa aming paglakad at magagawa nitong makaakay, Panginoon, ng mga kaluluwa palapit sa iyo, O God. That's the only time that we can truly impart eternal life to the people. Kaya, O God, salamat sa lahat ng ito. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Magawa naman namin suklian ito, Panginoon, sa magitan mismo ng buhay namin. Kaya, O God, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, sa pagkapala, even sa trials, sa pagsubok, Panginoon, sa kapighatian, Panginoon, sa lahat ng yan, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, dahil pinangahawakan namin ng iyong salita. All things work together for good to them that love God. Kaya, O God, salamat sa iyo. Pinupuri ka namin at tinadakila. Ito ang aming dalangin sa iyo, O God, sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless you. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sino bang nabusog sa pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos? Hallelujah. Palakpakan natin ating panahon. Hallelujah. We just continue our worship to Him.
Aawit tayo ng dakilang katapatan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sadya kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa usupot ng daigdig, kapatan niya'y aming pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng bigat. Sa bawat likati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon, hanggang ngayon nakila ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mensahe na ipinagulbo sa amin, Panginoon, na ginagamit mo ang aming pastor, Pastor Boy, hallelujah. Sabi mo, Panginoon, I go and meet to place you go, hallelujah. Maghahanda siya ng ating titirhan doon sa kalangitan, hallelujah. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, hallelujah. Thank you, O Lord, hallelujah. Di ikaw ang aming sinasamba sa umagang ito, O Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong Espiritu Santo na binahagi mong, Panginoon, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon, hallelujah. Amen.
Amen. Tayo makakaupo na. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Dadako na tayo sa pagbibigay. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ang pasasalamat. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Masasalamat ang aming alay. Masasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y salamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise God. Hallelujah. Meron po tayong announcement. Hallelujah. Sa lahat ng mga kalalakihan, maging trustee or deacons, ay pagkatapos nating kumain, ay pupunta kagad tayo sa third floor para tayo ay magpipellowship. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dadako tayo sa huling bahagi ng ating gawain. Tatawagin ko si Brother Vic sa huling panalangin. Tayo tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, iyoko natin ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata para sa closing prayer. O dakilang Diyos, minsan pa, maraming salamat Lord sa mensahe na muli aming narinig sa umagang ito. Tunay nga,
na ikaw po ang Diyos na nakakaalam sa bawat puso ng bawat isa. Kaya minsan pa, Lord, narinig namin ang iyong pangako, Lord, na ikaw ay may ihahandang dako na aming kalalagyan. Kaya, Lord, napakasarap na marinig namin ang iyong pangako, Lord, na I will come again. Kaya, Lord, tiyak na ikaw ay babalik para sa amin. At ang dako na iyan na iyong inihanda, Lord, ay para sa amin. Kaya, Lord God, marapat lang na ikaw ay pupurihin namin sa umagang ito. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. At pasalamatan ka ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Kaya, Lord God, minsan pa, maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming pastor na iyong ginagamit, Lord, upang i-feed ang aming pangangailangan, Lord. Katulad na iyong pangako, Lord, na I will give you a pastor according to mine heart to feed you knowledge and understanding. Kaya, Lord, maraming salamat. Minsan pa na inilagay sa iyong puso, Lord, ng kagalakan, na patuloy kami maglilingkod, Lord. Anumang sitwasyon ng aming buhay, maaari, Lord, na kapos kami sa financial, maaring may mga kapatid na nangihina. Datapat, Lord, nariyan ang iyong mga salita na nagpapalakas ng aming spiritual life. Maraming discouragement, Lord, na aming naranasan, Lord. Datapat, andyan ang iyong mga salita, Lord, na muli magpapalakas sa amin at manatili kami, Lord, na maglilingkod sa iyo anumang sitwasyon ng aming buhay. Maaari, Lord, magkaiba-iba ang sitwasyon ng aming buhay. Datapat, Lord, ang relasyon namin, Lord, sa iyo ay manatili magpakailanman. Kaya, Lord, maraming salamat. Minsan pa, pagpalain niyo po ang aming pastor na patuloy pong ginagamit sa ministry, Lord, na ipinagkatiwala niyo po sa kanya. At, Lord, ang mga kapatiran na narito, umaasa lagi, Lord, ay patuloy pong busugin ng iyong mga salita. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat muli sa aming pansamantalang paghiwalay, Lord. Uuwi kami sa aming mga tahanan, Lord. Babaonin namin ang mensahe na aming narinig sa umagang ito. Kaya, Lord, pinupuri ka namin, niwalhati at pinapasalamatan. Ganon din po ang gawain na mamayang hapon, Lord, sa men's fellowship na aming gagawin at ang mga kapatid na pauwi. Ingatan niyo po sila sa daan. Katulad niyo pag-iingat, Lord, sa amin na nakarating kami sa bahay panambahan upang kami ay patuloy na makarinig ng iyong mga salita. Kaya minsan pa, Lord, ipinagkatiwala amin lahat, maging sa darating na mga linggo, Lord, ang mga kapatiran na patuloy na kabalikat, Lord, para sa ministry upang lalo pang ihayag ang iyong mga salita, mga tithes and offering, Lord. Kayo po ang patuloy na magbalik sa bawat kamay na kasamang na nakipagkabahagi, Lord, sa pagbibigay para lalo pang maipagpamahagi ang iyong mga salita sa iba't ibang dako. Kaya muli, sa umagang ito, pinagkatiwala namin lahat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you, Barnabas. Hallelujah. Thank you, Brother Break. Hallelujah. At habang tayo ay nagkakamayan, ay aawitin natin, I'm gonna begin. Praise God. Hallelujah. I'm gonna begin in the twinkling of an eye. I'm gonna begin. I won't have time to say goodbye. I'm gonna begin. Could be while I'm singing the song. I'm gonna begin, and it won't be long. I'm gonna begin. I'm gonna begin. In the twinkling of an eye, I'm gonna begin. I won't have time to say goodbye. I'm gonna begin. Could be while I'm singing the song. I'm gonna begin, and it won't be long. I'm gonna begin. I'm gonna begin.